Hello! Good afternoon po sa inyo lahat. Ating pong pag-usapan ngayon na itong pangunahing balita sa araw na ito ay ito pong si Cardinal Tagle. Mga kababayan, ay tinanggal po siya ni Pope Francis. Hindi po malinaw kung ano po ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa kanyang posisyon. Pero kung ating pakinggan mga kababayan ang report ng CNN, Inquirer, GMA News, ay pari-parihas po ang sinasabi. Hindi malinaw kung ano ang dahilan. Kung pakinggan natin doon sa ibang news, ay maganda pakinggan mga kababayan. Kaya pari-parihas po, uniformado ang mga dahilan mga kababayan. Kaya nga po, dito nakapagtataka na ito pong pagkatanggal ngayon ng Cardinal Tagle ay magiging dismayado po o dahilan ng pagiging dismayado ng marami nating kababayang Katoliko. Dahil nga ang mga kasaysayan ng nakaraan ay ang mga nagiging Santo Papa dyan ay puro puti. Kung hindi Polish, o hindi Argentinians, o hindi anong mga lahi, mga kababayan. Ito na sana po ang pagkakataon na magiging Santo Papa siya. Pero kabaliktaran po ang nangyayari dahil nga tinanggal po siya sa kanyang posisyon. Ngayon po mga kababayan, dahil nga hindi malinaw ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Pero bago po natin pala ipagpatuloy ito, ay kung kayo po ay baguhan pa lamang sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel. At paki-like at click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. So yun po. So dito mga kababayan, tulad ng ating issue na pag-usapan ngayon, wala pong malinaw na dahilan kung bakit tinanggal si Cardinal Tagle. Ay, alam niyo naman po na ito yung pangunahing kardinal sa ating bansa, sa simbahang Katoliko. At siyempre, katulad din nila ni Cardinal Vidal, ay yung mga halos mga pioneer dyan po sa pinakamataas na pari sa ating bansa. Ayan po. Kaya dito, itong pagkatanggal ni Cardinal Tagle, mga kababayan, ay isang leksyon ito. Makikita natin kung ang mga simbahang Katoliko ay, lalo na sa mga kaparian dyan, na mahilig bumatikos sa mga leader natin sa ating bansa, presidente, katulad ni Pangulong Duterte noon, na kung batikusin ba naman sa mga pari dyan, matindi. Ay ngayon po, hinihintay natin ang mga reactions ng mga kaparian na mahilig bumatikos at nakikialam sa politika sa ating bayan at bumabatikos sa ating mga leader. Kung magagawa ba nilang batikusin itong punain itong kanilang cardinal na tinanggal po ni Pope Francis. Yan po mga kababayan. Ito po ay makikita natin ngayon na itong nangyayari na ito ay sapagkat naudlot po yung projection nga ng karamihan na magiging Santo Papa siya at doon po ay nabalita po talaga yan. Ay itong si Cardinal Tagle, isa po itong leader dito po sa ating Pilipinas sa tinatawag na Caritas International Charity. Ito po yung programa nila na nangangasiwa doon po sa mga mahihirap. Siya po yung presidente dyan. At ito namang si BCP ay tikom po ang bibig. Wala pa pong komento, reaction na lumabas dito. Pero ang dahilan
sa tunay na dahilan pala dito mga kababayan, ay ito pong pagkatanggal ni Cardinal Tagle ay batay sa ating pagre-research, ito pala ay natanggal dahilan sa tinatawag na management deficiency. Kung ibig sabihin, yung management deficiency, ang ibig pong sabihin na marami pong pagkukulang sa kanyang pamumuno. Yan po mga kababayan. Kaya dito, kung ating basahin sa mga news, mga kababayan, ay pinaganda lang. Ang sabi doon sa mga news na ating nabasa dyan sa CNN, ay pinalitan daw ang lahat sa buong pandaigdigang ay nanunungkulan dahil nga po ay magkakaroon sila ng panibagong itatalaga ang Santo Papa ng panibagong leader. O yun po yung sinasabi. Pare-parehas po yan. Uniformado po yung dahilan mga kababayan. Pero ang totoo, itong tinatawag na management deficiency. Wala pong kaibahan yan sa, kaunti lang pong diferensya, yung kaibahan dito sa tinatawag na, ano tawag dito sa English, yung, nasa dulo ng dila ko. Itong tinatawag na, basta yun. Basta sinasabing management deficiency. So, kakulangan o maraming kakulangan sa pangangasiwa. So yan po yung dahilan mga kababayan. Pero tingnan ninyo, nasa na yung mga pare natin na mahilig bumabatikos ng ating mga pangulo, ating mga leader sa gobyerno. Ngayon, hinihintay natin yung kaninyong mga reaksyon dito, kung ano pong masasabi ninyo. Ay mahilig kayo sa pakikialam sa politika dito sa atin. Ngayon, yung sarili ninyo, mataas na pare, palpak pala, hindi pala marunong manage doon po sa kanyang tungkulin. O, kita ninyo, malaki pong problema talaga. Kaya yan po yung batikusin ninyo ngayon. Alam nyo naman, karamihan dito sa ating mga pare ay puro mga dilawan yan. Ayan po yung mga asta ng mga dilaw. Ngayon, pati yung Pangulong Digong noon, ay upakan ninyo, grabe. Ngayon, ay bagong administrasyon, nag-iisip na naman kayo kung paano nyo banatan ang Pangulong Marcos. Yan po mga kababayan wala po tayong masamang tinapay dito. Nililinaw lang po natin itong isyo. Binibigyan lang po natin ng reaction. Itong nangyari ngayon dyan sa simbahang Katoliko na inaasahan ng maraming mga kababayan nating Katoliko na magiging Santo Papa ito. Pero ito ay naudlot. Ayan po. So, yan ang ating una sa ating mga pangunahing balita mga kababayan. Samantala atin namang pag-usapan itong preliminary investigation ni General Bantag kanina po umaga. Ito po ay naudlot din. Alam po ninyo kung bakit ito naudlot? Dahil lamang po sa mali na middle name ni General Bantag. Nakapagtataka naman itong ating DOJ. Sino ba yung mga abogado, yung mga panelist dyan ng prosecutors dyan po sa DOJ? Hindi ba ninyo na-research ito? At hindi ba ninyo nakuha ang tunay o full name ni General Bantag? Bakit middle name nagkakamali pa kayo?
Hindi ko alam kung ito po ay sinasadya ninyo o ito ay nagkamali talaga kayo. Kaya ngayon, ang nangyari, nireset po ito ng December 5. Sa halip yung December 5 na yan, naka-schedule yan noon na yung second preliminary investigation, yan pong pitsang yan. Pero anong nangyari, yung December 5 ay ginagamit na ngayon doon po sa reset, doon po sa postponement ng preliminary hearing dahil po sa kapalpakan ng DOJ sa pagsilip sa full name ni General Bantag. Ano ba yan? Kaya ngayon naudlo tuloy. Lalong naabala ay itong proseso natin DOJ. Ayan po. Dahil lang dyan sa, alam mo, mga kababayan, magaling itong abogado ni General Bantag. Magaling magbantay doon po sa technicality. Sa technicality pa lang, bagsak na kayo. Itong si Atty. Balisong, palibhas ay Balisong ang pangalan, talagang matalas ito. Balisong itong si Atty. Balisong, magaling sa technicality, nasilip niya kaagad na yung SOP na pala ay mali yung spelling. Yan ang sinasabi natin. Kaya maaaring tama yung mga reactions ng ilang abogado natin, ng mga eksperto dyan, tulad nila ni Atty. Trixie Angeles, na malamang ang kasong ito ay may babasura dahil nga po sa walang ingat na pag-check nitong mga dokumento. Simpleng pangalan lang at tagal nang nagiging issue sa social media at media tungkol kay General Bantag ay hindi ninyo makuha ang full name. Kaiba talaga, no? Hindi natin alam kung ito'y sinasadya o talagang totoong nagkamali lang. So yan po yung nangyayari kanina. Alam mo, dumating na yung NBI, dumating na lahat, pati yung press corps, dumating na, at mga social media, mga kabayan, dahil inaasahan na magkaroon po ng press conference. Wala, pumalpak. Kaya mga kababayan, nireset sa December 5. Maling-mali yung tinatawag na middle name. Itong supina ng DOJ sa napakatagal ng issue dyan po sa media at social media, hindi ninyo nakuha. Under naman ng DOJ, itong Biocor. Bakit hindi nyo pala kilala itong si General Bantag? Hindi ninyo ganap na kilala. Kaya ang nangyari, na-postpone na naman. So yan po mga kababayan baka ang mangyayari dito, may basura lang yung kasong ito. Yan ang, ngayon pa lamang nagpakita na kayo ng motibo na kahit sa middle name ay mali. Bili mo ang nagiging middle name ni General Bantag ay Soriano. Ayan po. So dito mga kababayan, ay dapat na mapaghandaan ito ng DOJ ng mabuti. Sapagkat sila yung prosecutor dito, sa simpleng pangalan lamang hindi nila mapaghandaan. Paano pa kaya kung nagkaroon na po ng hearing dyan po sa korte?
ay magaling pala yung abogado ni General Bantag. So yan po. Kaya pag-usapan uli natin itong isa pang isyo, mga kababayan. Ito pong LGBTQ, mga kababayan, ay nag-away-away na po dyan sa Kongreso. Dahil nga sa isyo ng itong mga religious groups, leaders, dyan po sa Kongreso, itong GIL na pinangungunahan ni Representative Eddie Villanueva. Siya po yung leader dyan sa GIL. At itong Representative Bini Abante, ayan po yung mga leaders na mga religious leader. Laban po yan kay Reyna Balmores, chairperson naman ng Bahaghari Party List, mga kababayan. Ito ang pinagtatalunan dito, ay ito pong mga bading tomboy, at iba pang kasarian sa lalaki at babae. Yung mga kababayan, yung isyong ito ay napag-usapan na ito noon pa, pero ngayon ay muling nagkainitan kasi nga lumalabas na mayroon pong nagsasabi na mayroon daw pong discrimination dito po sa ating bansa pagdating po sa mga bading at saka mga tumboy. Hindi po totoo yan, mga kababayan, sapagkat yung ating bansa, ang mga Pilipino, karaniwan na lang po yan na nakikita sa ating mga Pilipino. Kung nakakita tayo ng bading o tumboy o ano bang uri ng kasarian ng lalaki at babae, hindi na po pinapansin sa atin yan. Natural lang yan. Karaniwan na lang sa mga Pilipino yan. Kaya hindi po totoo na mayroong discrimination dito sa atin. Ay itong bakla, mayroon na nangyari dito sa atin na mayroong bakla doon sa mall ba yun, na napabalita noon na gustong mag-CR doon sa CR ng mga babae. Ganun pa man, alam ng mga kababaihan na siya ay lalaki. Di ba? Pero alam din ng bakla dahil sa kaniyang pagkabading, ang iniisip niya sa kaniyang sarili ay babae siya. Pero ganun pa man, nagawa niyang umihi doon sa CR ng mga babae. Asan ang discrimination doon? Bagamat malinaw na hindi po pwede yun sapagkat bading nga yung lalaki, ang feelings lamang niya ay ang kasarian lamang niya ay iniisip niya na babae siya, pero lalaki pa rin po siya. Pero ganun pa man, nagawa ng bading yun. Bagamat nasita siya, pero walang discrimination doon. Nakakita ka ba ng tumboy na sinasabing diniscriminate siya? Wala po. Yung tumboy, bakla, mga kabayan sa ating bansa ay mayroon pong equality yan na treatment sa ating bansa. Hindi po iniintindi ng mga Pilipino kung ano bang uring kasarian mayroon ka. Yan po, mga kababayan. Ako, pag nakakita tayo ng bading, wala, titingnan lang natin kasi kabisado na natin. Alam na natin yun eh. Sanay na tayo dyan eh. Kung tumboy, ganun din. Dito, ang pinag-uusapan lang dito, nag-away-away sila kasi nga, gustong palabasin sa isang side na mayroong discrimination. At ipipilit, bali na
magsama yung kapwa babae sa babae at kapwa lalaki sa lalaki. Yung tinatawag na same-sex marriage, mga kababayan. Hindi nga po pwede yun eh. Pagka iyon ay hindi pwede, nangahulugan na wala pong batas na sumusuporta dyan. Bakit mo ipipilit na magpapakasal ka sa kapwa lalaki, kapwa babae? Hindi nga po pwede sa ating bansa kasi wala po tayong batas. Nasaan ang discrimination nun? Malinaw po na walang batas. Di ba? Kamakailan lang, si Secretary of Justice, Boying Remulla, ay dumalo po ng summit doon po sa Europe. At doon po sa kanyang pagdalo ng meeting doon, inintroduce sa kanya ang same-sex marriage, mga kababayan. Yung same-sex marriage na yun na inintroduce doon kay Secretary Boying Remulla, mga kababayan, ay hindi po tinanggap ni Secretary Remulla. Ang sabi ni Secretary Remulla ay hindi namin kailangan yan kasi hindi pa kami handa na tanggapin yan. Sabi niya, kami anya ay mga Katoliko. Bawal anya sa amin yan. Hindi pa handa ang mga Pilipino niyan. Tinanggihan ni Secretary Remulla yun, mga kababayan. Pero dito sa grupong ito, itong GIL, religious leaders dyan sa mga representatives dyan sa Congress, nag-away-away na. Nagkakasigawan na tungkol dyan sa isyong yan. Laban po dito kay chairperson ng Bahaghari Party List, mga kababayan. So, mantakin ninyo na yung pong pinag-uusapan na yan idinidiin na mayroon na pong discrimination. Wala pong discrimination. Karaniwan lang sa mga Pilipino yan, mayroong kanya-kanyang kasarian. Pero pag sabihin mo na magpapakasal ka sa kapwa lalaki, wala po sa batas yun, mga kababayan. Wala pong discrimination noon. Katunayan nga po, nga dito sa atin, kahit walang batas na ganyan sa atin, ay mayroon na pong mga iilan dyan ng mga individuals nagpapakasal na same-sex. Yan po, mga kababayan. Same-sex marriage. Kung hindi man naganap dito sa ating bansa, patago, o kaya doon sa ibang bansa, yan po ay mga Pilipino. Hindi ba mga kababayan? Isipin ninyo, gumagamit na sila ng mga Bible verses. Doon kasi sa mga Bible verses, mga kababayan, ay talagang totally doon, bawal po magsama yung lalaki at babae o magpakasal yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hindi po pinahintulutan ng Panginoon yan. Dito sa atin, pinagtatalunan. Kasi nga, kung hindi ba pagbigyan yung kanilang gusto, sasabihin, discrimination. No, wala pong discrimination. Sa atin, nakikita ko kahit sa anumang aspeto rito, sa aking nakikita, wala pong discrimination dito sa Pilipinas. Malaya po kayong gumawa sa inyong gusto. Basta walang nagreklamo sa inyo. Pero tatandaan natin, kailangan pa rin natin yung batas para suportahan yung same-sex marriage. Kailan lang yan sa bandang Pampanga, mayroong nagpakasal dyan na parehas ng kasarian di ba? Kaya mga kababayan dapat linawin natin ng husto ang isyo na bago natin bitiwan na sabihin na mayroong discrimination. Hindi po. Ang discrimination nagagawa lang yan doon sa mga malalaking bansa at mayayamang bansa tulad ng Europa at Amerika. Ang discrimination naman doon
tungkol sa lahi ng tao, mga kababayan. Pero dito sa atin, wala pong discrimination. Isipin ninyo, yung ating mga katutubo, yung ating cultural minorities, pupunta dito sa Maynila. Oh, inaalagaan pa yan. Oh, lalo na kung ang mga taong yan ay tulad sa atin na nakatira sa urban at nakapag-aral. Oh, wala pong discrimination sa atin. Wala akong nakitang mayroong discrimination. Kaya ito pong pinagtatalunan dyan, yan sa Kongreso, yung mga LGBTQ dyan, yan po yung nagiging issue na initan, na sigawan, ang debate dyan, tungkol lang dyan sa isyong yan, mga kababayan. Kasi, ginigit nga mayroong daw discrimination. Wala na pong batas tayo na pwedeng pagsamahin yung lalaki at babae, yung lalaki sa lalaki, at babae sa babae. So, yan po muna mga kababayan, yung ating issue na ating pag-usapan. Hanggang sa sunod po na video ay muli tayo magkita-kita, at huwag po ninyong kalimutan yung ating channel na isubscribe po ninyo para tuloy-tuloy po tayong updated sa ating bagong video. Thank you and God bless us all.